Magandang araw po muli sa inyong lahat. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang pamilya. Bawat linggo po sila'y nagsisimba. Isang linggo po, nakalimutan ng mister niya, i-silent yung kanyang cellphone. Nangyari habang nagsisermon po ang pari, bigla nag-ring yung kanyang cellphone. At nagulat po ang lahat dahil napakalakas po nung pag-ring ng kanyang cellphone. Nagmamadali po itong mister na patayin yung kanyang cellphone, pero agad siya nakita ng pari at tinignan siya ng napakasama. Ang kanyang asawa, galit na galit din sa kanya. Palihim po, kinukurot siya. At yung mga tao po sa paligid nila, nagtitinginan. Meron pong umiiling, meron pong nakasimangot, meron pong mga nagbubulungan. Ito pong lalaki siyang pinag-uusapan. Nung pong offertory, nilapitan po siya nung isa sa mga usher. Pinagsabihan siya. At nung communion, nakasimangot po yung Eucharistic minister habang binibigyan siya ng hostya. Nung pong pauwi sila, hindi pa nakontento yung asawa niya. Sinermonan na naman siya, minumura po siya. Tahimik lang po yung lalaki. Pero sa loob-loob niya, nangako po siya, hindi na po daw siya magsisimba. Hindi na siya babalik doon sa simbahan na yon. Kinagabihan, para po mawala yung sama ng loob nitong lalaki, pumunta po siya sa bar. Umorder po siya ng beer. Pero nung binibigay po yung bote sa kanya, aksidente, nabitawan po niya ito. Nabasag yung bote, natapon yung alak, at nabasa po yung ibang customer na umiinom doon sa bar. Payuko po itong mister, itong lalaki. Inaasahan po kasi niya na sisigawan siya, na baka pagtawanan siya, kala po niya palalabasin siya dun sa bar. Pero kabaliktaran po yung kanyang naranasan. Lumapit po yung isang customer, tinanong siya, okay lang po ba kayo? Hindi po ba kayo nasugatan? Lumapit po yung waiter, binigyan po siya ng napkin, tinulungan po siyang maglinis. At yung manager, lumabas po, lumapit dun sa mister, sinabihan siya, Sir, wag po kayong mag-alala. Lahat naman po tayo nagkakamali eh. At pagkatapos, binigyan po siya ng bagong beer. Libre. Alam niyo po kung anong nangyari pagkatapos nun? Gabi-gabi daw po, bumabalik na yung mister sa bar. Hindi po dahil sa alak, kundi dahil dun sa kabutihan na kanyang naranasan. Mga kapatid, nakakalungkot pong isipin, minsan, ang ugali ng mga iba sa simbahan, silang nagiging dahilan bakit merong mga tao ayaw nilang pumasok sa simbahan. Di po ba? Minsan, hindi po ang Diyos ang tinatakbuhan ng mga tao. Tayo, minsan ang tinatakasan nila. Dahil napakasama ng ating ugali. Minsan, hindi naman po ang ebanghelyo ang problema eh. Ang problema ay yung paraan natin kung paano natin sinasabuhay ang mabuting balita. Minsan may mga tao nagsasabi, naririnig ko sila, ayoko magsimba, ang dami mga hipokrito dyan. Masakit pong pakinggan, totoo. Pero maganda din pong itanong, sino bang hipokrito? Hindi lang po yung makasalanan, ha? Kasi lahat tayo makasalanan. Sino po bang perpekto sa atin? Wala. Ito pong hipokrito. Sila yung taong may kasalanan, pero sila pa yung malakas na loob, humahatol, humuhusga sa iba. Di po ba? Ang hipokrito ay yung taong mahilig magdasal, pero mahilig ding manira, mahilig ding magchismis sa iba. Ang hipokrito ay yung alam niya lahat ng dasal, alam niyang pangalan na lahat ng mga santo, pero hindi siya marunong magmahal. Mga kapatid, wala pong masama sa pagdarasal. Wala pong masama sa pagsisimba. Walang masama sa pagdedebosyon. Pero kung hindi ka binabago ng iyong pagdarasal, may problema. Hindi ka talaga nagdarasal. Remember what I keep on telling you. The fruit of prayer is love. If after praying, you do not become a loving person, then you're praying wrong. Kung hindi ka ginagawang mabait ng iyong pagsisimba, baka hindi mo talaga kilala ang Diyos na iyong sinasamba.
Ang tunay na sukatan po ng kabanalan ay hindi naman po nakikita sa ilang nobena ang iyong natapos. Hindi rin po nakikita yan sa ilang rosaryo na iyong nadasal, ilang mga simbahan na iyong nabisita. Ang tunay na kabanalan po ay nakikita sa kung paano mo tratuhin ang iyong kapwa. Ang tunay na kabanalan nakikita sa kung paano mo tratuhing mabuti ang mga taong nagkamali. Don't forget that. The real measure of holiness is not seen in your devotion, but it is seen on how devoted you are in loving and forgiving others. Kaya nga po sa ating ebanghelyo ngayon, sinabi ni Jesus, kung ang inyong kabanalan ay hindi niya hihigitan ang kabanalan ng mga eskriba, mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa karya ng Diyos. Bakit? Dahil po ang mga pariseyo magaling sa batas. Alam nila yung 10 utos, alam nila lahat ng mga dasal ng mga Hudyo, alam nila yung ritual. Pero yung puso nila kulang sa awa. Sumusunod po sila sa letra ng batas, pero nakakalimutan nila ang pinakamahalaga, ang espiritu ng pag-ibig. Kaya po sinabi ni Jesus, narinig ninyo, sinabi sa mga tao nung una, huwag kang papatay. Pero dinagdagan ng ating Panginoong Jesucristo, ang nagagalit sa kanyang kapatid ay mananagot din. Ibig po sabihin, hindi lang pagpatay ang masama, pati din yung masasakit mong salita, pati din ang iyong paghuhusga, pati din ang iyong panlalait. Mga kapatid, may 2 klaseng tao po sa mundong ito. Merong mga tao, kapag nagkamali ka, ipapaalala nila kung gaano ka kasama. Pero yung pangalawang klaseng tao ay yung mga taong kapag nagkamali ka, ipapaalala nila na mahal ka pa rin ng Diyos. Merong mga tao nagpaparamdam sa iyo na nakakahiya ka. Pero merong mga tao nagpaparamdam sa iyo ng pag-asa. Merong mga tao kamukha ng mga Pariseo. Pero ang mabuting balita, meron din mga tao kamukha ni Kristo. Ang tanong, sino ka sa 2 taong ito? Sakto-sakto po ngayong araw, pinagdiriwang natin ang banal na kapistahan po ni San Bernabe, Saint Barnabas. At hindi ko po alam kung alam niyo yung kahulugan ng pangalan na yon, Bernabe, Barnabas. Napakaganda po. Remember this. Barnabas means son of encouragement. The encourager, ang nagpapalakas loob. Kaya nga po, pag nagkaanak kayo, no, maganda pong ipangalan yan sa kanya. Barnabas, Bernabe. Iba po si Barabas kay Barnabas. Sino po si Barabas? Siya po yung kriminal na pinakawalan ni Pilato. Hindi po ba? Kung maalala niyo po yung kwento. Pero si Barnabas, Bernabe, siya po yung apostol na kasama ni San Pablo sa kanyang misyon. Kung titignan niyo po ang kwento ni San Bernabe sa Biblia, hindi naman po siya nakilala bilang sikat na mangangaral. Hindi rin naman po siya nakilala dahil meron siya mga milagro o himala na nagawa. Pero nakilala po si San Bernabe bilang isang taong marunong magpalakas ng loob ng iba. Ang kwento nga po, nung ayaw tanggapin si San Pablo ng mga Kristiyano dahil sa mga masasamang ginawa po niya nung siya pa ay si Saulo, si Bernabe, siya po yung unang lumapit kay San Pablo. Si Bernabe po yung unang naniwala kay San Pablo. Si Bernabe yung unang nagbigay ng chance sa kanya. Sabi niya, bigyan natin ng isang pagkakataon ang taong ito. Mga kapatid, sa bawat pagkakamali ng tao, meron po tayong 2 pwedeng pagpilian. Pwede kang maging Pariseo na naghuhusga, nagko-condemn ng ibang tao. O pwede kang maging Bernabe, nagpapalakas ng loob sa iba. Maaari kang magtaboy ng iba palayo sa Diyos. O maaari mong ilapit ang iba sa Panginoon. Kaya ngayong pong araw, maganda po sigurong pagmunihan, itanong sa ating sarili. Halimbawa, kapag nagkakamali ang asawa mo, anong nararamdaman niya sa iyo? Paghatol o pag-unawa? Kapag umuwi yung asawa mo, pagod, nakakadagdag ka ba sa kanyang problema?
o nagiging pahinga ka niya? Kapag nagkamali yung anak mo, takot ba siya sa iyo? O panatag ang loob niya na kahit nagkamali siya, mamahalin mo pa rin siya? Kapag bumagsak sa exam yung anak mo, anong unang-unang sasabihin mo? Ikaw ba yung tipong magulang na nagmumura, sinasabi, ang tanga-tanga mo kasi? O ikaw ba yung tipo ng magulang, maunawain, sinasabi mo, anak, okay lang yan, subukan mo muli, matuto ka sa iyong pagkakamali. Kapag hindi nakabayad yung nangutang sa iyo, ay yung naiisip mo, naiinis ka ba? Iniisip mo, paano ko siya mapapahiya para mapilitan na magbayad na sa akin ng utang? O iniisip mo, kawawa naman ng tao, paano ko kaya siya mas matutulungan? Kapag may empleyado ka na nagkamali, anong unang ginagawa mo? Sinisigawan mo ba agad? O inuunawa mo, bakit kaya siya nagkamali? Kapag may nagsinungaling sa'yo, gusto mo bang gumanti? O sinusubukan mong alamin, bakit kaya siya nagsisinungaling? Kapag merong mga tao na lumalayo sa simbahan, iniisip mo ba na kasalanan nila yan? Hayaan mo sila, mapupunta din sila sa impyerno. O tinatanong mo, bakit kaya tumigil nagsisimba ang tao? Baka ako ang dahilan, bakit lumayo siya sa Diyos? Mga kapatid, napakahalagang tanong po ito. Ano ang nararamdaman ng mga tao kapag kasama kanila? Mas gumagaan ba ang kanilang pakiramdam? O baka mas bumibigat pa? Mas lumalakas ba ang loob nila sa pamagitan mo? O baka pag nandyan ka, nasasaktan sila? Mas nararamdaman ba nila ang Diyos? O baka natatakot silang lumapit sa Diyos dahil sa iyong pananalita, dahil sa iyong mga ginagawa? Dahil tandaan po natin mga kapatid, marami pong mga tao, unang nakikilala si Kristo, hindi sa pamagitan ng Biblia, hindi sa pamagitan ng misa, unang nakikilala ng ibang tao ang Diyos sa pamamagitan ng iyong halimbawa, ng iyong pamumuhay, sa pamamagitan mo na nakakasalamuha nila araw-araw. Ikaw at ako, tayo po ay nagiging muka ni Kristo para sa iba. Kaya maganda pong tanungin ang ating mga sarili. Kapag ba nakilala nila ako, mas pinipili ba ng ibang taong lumapit sa Diyos? O baka pinipili nilang lumayo? Mga kapatid, bawat araw, meron po tayong dalawang pwedeng pagpilian. Ang maging bato na nangakatisod sa ibang tao o maging tulay tayo para mapalapit ang iba kay Kristo. Ikaw ba ay hukom sa pagkakamali ng iba? O ikaw ay nagiging Bernabe, nagpapalakas ng loob ng iba dahil naghahanap ka palagi ng mabuti sa ibang tao? Dahil tandaan niyo po, ang mundo natin ngayon, ang dami ng kritiko. Kulang na kulang ang mundong ito ay ang mga taong marunong umunawa, marunong magpatawad, marunong magmahal. Ngayon, tinatawag ka ng Diyos. Higitan mo ang mga Pariseo. Magpalakas ka ng loob ng mga nanghihina. Maging mukha ka ni Kristo sa mundong ito. Amen.